Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Kakapasok lang na balita, trending at viral ngayon ng video ni Atty. Guanzon dahil di umano isang malaking politiko na nag-resign na mula nung pumutok ang issue ng flood control ay magbabalik di umano sa Kamara. Ipinagtataka ito ni Guanzon dahil kasabay ito sa nalalapit na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte at binalaan pa ni Atty. Guanzon ang publiko na maging mapagmatsyag dahil magnanakaw di umano ang taong ito. Para sa kompletong detalye, ating panoorin ang pahayag ni Atty. Guanzon, mga kababayan, at maging maingat po sana tayo sa ating mga komento sa comment section dahil napakasensitibo po ang mga binibitawang salita ni Atty. Guanzon, mga kababayan. So ngayon, ito na, panoorin na po natin. Bakit ngayon bumalik si Martin Luther King Romualdez? Okay, si Martin Romualdez pala yung babalik. Diba nag-resign na? At nagsasamba na naman sina Loistro et al. Andyan na ang kanilang puon. Puon. Ang flood control. Ano? Kickbacks. Ano yun? Flood control. Andyan na ang kanilang puon ng flood control. Kickbacks. Bakit? Ngayon siya bumalik? Kasi impeachment na naman. Bakit ngayon siya bumalik? Kasi impeachment na naman. Talagang hindi pa na hinto itong ambisyon ni Martin Romualdez na siya ang magiging sunod na presidente kay BBM. Ayun pala, pinagdududahan ni Atty. Guanzon na bumalik ito sa Kamara dahil ipapacilitate ata ang impeachment complaint ni Sara Duterte at nagbabalak din pala ito na tatakbo ng presidente. Nako naman, kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo? Karapat-dapat ba maging presidente ito? Lahat naman siguro pwedeng mag-file pero ewan lang, hindi ko sigurado kung mananalo ba ito si Martin Romualdez dahil napakalakas pa po talaga ng suporta ng mga Duterte ngayon. Napakalakas kahit saan mo tingnan, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pag may nag-comment ng isang hindi Duterte, talagang pinuputakte ng mga supporter ng Duterte. Ewan ko ba, bakit kaya? May kaibahan talaga sa mga pamumuno. Dahil nakikita nyo na naman ngayon, nagsibalikan na naman. Kahit ako, nakikita ko sa barangay ko, medyo nagsibalikan talaga. Alam niyo na kung ano yun. Pati yung mga krimen sa kalye, krimen sa mga kalsada, nako. Di ba? May pagkakaiba talaga. Hindi naman talaga perpekto. Wala naman perpektong presidente. Pero mas mainam talaga yung may kamay na bakal talaga, mga kababayan. Mas matindi talaga yung takot ng mga kriminal noon nung pamumuno pa ni President Rodrigo Duterte dahil biruin mo, million yung surrender. Sinuko yung mga sarili nila dahil inamin nila na kriminal sila. Inamin nila na durugista sila dahil sa takot. Baka biglang maging kwento, di ba? Sige, tuloy natin. Bayan, bantayan nyo ito si Martin, magnanakaw ito. Ayun, yung sinasabi ko mabigat na binitawan ng salita ni Atty. Guanzon. Sa kanya nang galing yun na pwede siya makasuhan ng libel nun dahil hindi pa naman napatunayan talaga dahil hanggat hindi napapatunayan, nasa batas naman natin na hindi pa talaga guilty. Pero sa tingin niya, hindi sa akin sa tingin niya, magnanakaw daw si Martin. Ginagago tayo nito ng BBM gang at ni Martin Romualdez. Kaya sige lang, laban lang tayo hanggang 2020. Hanggang 2028, laban lang daw tayo. Hintayin natin kung ano ang mga pagbabago at ano ang mga mangyayari.